Madulas ang drilling platform dahil sa langis at putik sa deck. Nang tumigil ang agos ng putik, lumabas ang makapal na ulap ng hydrocarbon mula sa tubo. Halos wala nang makita sa platform. Tumunog ang alarma bilang senyales para lumikas ang mga manggagawa sa Platform A. Itinatag ang baybaying lungsod ng Santa Barbara noong huling 1,700 bilang misyon ng Kastila sa paanan ng Santa Ines sa gitnang California. Lumago ang misyon, naging maliit na bayan at napabilang sa Mexico nang mapasakamay ng Estados Unidos ang California. Dumoble ang populasyon ng bayan nang dumating ang mga Amerikanong nanirahan dito noong Gold Rush ng 1,870. Ipinromote ang bayan bilang isang health resort at destinasyon para sa mga mayayamang biyahero mula sa ibang bahagi ng Estados Unidos. Dahil sa Kastilang pamana, arkitekturang misyon at Mediterranean na klima, tinawag itong American Riviera. Nasa tapat ng baybayin nito ang Santa Barbara Channel at Channel Islands, na ngayon ay pambansang parke at marine sanctuary. Sa huling bahagi ng 1800s, nadiskubre ang langis sa Summerland sa timog baybayin ng Santa Barbara County at itinayo ang unang plataporma ng pagbabarena noong 1876. Ang dating tahimik na baybayin ay nasira ng mga oil derrick na nagsulputan sa tanawin. Itinayo ang mga plataporma ng pagbabarena bilang artipisyal na isla sa mababaw na tubig malapit sa pier sa lupa. Ito ang mga unang offshore na pag-unlad na naging daan sa makabagong offshore na plataporma ngayon. Pagsapit ng dekada 1,000, 940 bumaba ang produksyon ng langis at karamihan sa mga plataporma ay tumigil sa operasyon. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, napag-alaman ng mga heologo na mas malalim pa sa channel ang offshore oil field kaysa sa dati nilang akala. Nagsagawa ng malawakang eksplorasyon ang mga kumpanya ng langis sa Santa Barbara Channel gamit ang pampasabog para sa seismic testing. Parang pagtapik sa pader para hanapin ang hungkag na bahagi, pinasasabog ang pampasabog at dumadaan ang shockwave sa lupa. Ire-record ang pag-ugong para mahanap ang mga deposito ng langis. Maingay at nakakagambala ang mga pampasabog. Nagdudulot ng pinsala at patay na isda sa dalampasigan, kaya nagalit ang mga residente. Dahil sa kanilang protesta, natigil ang aktibidad ng langis. Noong 1953 pinahintulutan ng Kongreso ang mga federal na lease sa mga nakalubog na bahagi ng panlabas na continental shelf. Ang mga oil field na ito ay nakalubog at matatagpuan lampas 3 nautical miles mula sa baybayin. Ang oil field na ito ay sakop ng federal na pamahalaan, hindi ng estado ng California. Noong 1966 nilagdaan ng pamahalaan ang unang lease sa Outer Continental Shelf Field. Pagtapos, itinayo ang unang offshore platform noong 1967. Ang Hogan ay itinayo sa Santa Barbara Channel. Noong 1968 sa digmaang Vietnam, napilitan ang administrasyon ni Lyndon Johnson na pondohan ang digmaan nang hindi nagtataas ng buwis sa mga Amerikano. Inanyayahan ng administrasyon ni Johnson ang mga kumpanya ng langis na magbid para sa lease ng mahigit 450,000 ektaryang lupaing may langis at gas sa Santa Barbara Channel. Bumili ng lease para sa Tract 200 at 41 sa Dos Cuadras Field sa Santa Barbara Channel ang konsorsyum ng Union Oil of California, Unocal, Gulf Mobile at Texaco. Nangolekta ang pamahalaang federal ng $624 na milyong mula sa 72 lease kahit tinutulan ito ng mga lokal na residente. Nag-aalala ang mga residente na magdulot ng oil spill at masira ang baybayin at ekonomiya nila dahil sa oil platform at pagbabarena. Noong Setyembre 1968, itinatag ng Union Oil ang Platform A sa Dos Cuadras Field sa lease number 241. Ito ay nakaangkla sa 57 metro ng tubig, 6 na milya mula sa baybayin. Noong Enero 14, 1969 natapos ng Union Oil ang ika-4 na balon at sinimulan ang ika-5, 21. Sa pagbubutas ng balon ng langis at gas, may 2 pangunahing yugto ng pundasyon na pinoprotektahan ng panlabas na casing o protektibong tubo. May mga federal na regulasyon na nagtatakda ng lalim at kapal ng panlabas na casing. Ang unang yugto ng pagbabarena ay ang pag-install ng conductor casing. Ang regulasyon ng conductor casing
ay may minimum na lalim na 71 metro at kapal na 41 hanggang 76 sentimetro. Ang conductor casing ay pumipigil sa pagbagsak ng balon malapit sa ibabaw at nagsisilbing makapal na proteksyon sa mga panloob na tubo. Ang ikalawang yugto ng pagbabarena ay pag-install ng surface casing. Ang regulasyon sa surface casing ay nagtatakda ng minimum na lalim na 200 at 65 metro at kapal na 24-51 sentimetro. Pinoprotektahan ng surface casing ang butas mula sa hindi matatag na pormasyon sa mas malalim ng pagbabarena. Pinoprotektahan nito ang tubig na nagpapadulas sa drill bit at nagdadala ng putol na bato pataas. Ang surface casing ay pundasyon ng blowout preventer stack, isang mahalagang gamit sa kaligtasan na kumokontrol sa presyo ng balon. Habang nagbabarena, ang langis at gas sa deposito ay may pressure kapag nabutas ito. Dalawang bagay ang pumipigil sa langis at gas na sumabog sa balon, ang blowout preventer at ang bigat ng drilling mud na ipinapadala sa mga tubo para salubungin ang langis at gas. Ang conductor at surface casing ay bakal na gulugod na nagpapatibay sa balon at pumipigil sa pagtakas ng gas o langis dahil sa presyon. Nag-request ang Union Oil sa United States Geological Survey na alisin ang ilang well casing requirements para sa balon A21. Pinayagan ang kanilang mga kahilingan sa unang yugto, Union Oil. Maglagay ng 40 sentimetrong diameter na conductor casing na dapat ay hindi bababa sa 41 sentimetro at mas mainam kung aabot ng 76 na sentimetro ang kapal. Ipinabaon nila ang conductor casing hanggang 700 at 25 metro sa ilalim ng dagat, kulang ng 100 at 85 metro sa 71 metrong regulasyon. Pagkatapos, nagpapatuloy ang drilling team sa ikalawang yugto ng proseso ng pagbabarena kung saan dapat nilang ilagay ang surface casing hanggang sa lalim na 200 at 65 metro. Humiling ang Union Oil at pinayagan ng United States Geological Survey na mag-drill ng well A21 nang walang surface casing. Noong Enero 28, 1,964 na araw matapos simulan ang pagbabarena sa well A21 ng Union Oil platform, natapos ito ng drilling team. Na-install ang ikatlong yugto ng protective casing, ang intermediate casing, na may diameter na 1834 na sentimetro. Pinapayagan nitong mag-drill sa mahihirap na high-pressure formations gaya ng shale o basag na bato. Bago marating ang target na production zone, huminto ang drilling team sa lalim na 1,000 at 60 metro na ilang metro na lang mula sa kanilang huling lalim na 1,000 at 67 metro kung saan matatagpuan ang production zone. Ang huling metro ay bahagi ng phase 4 ng drilling, kung saan magdadrill at mag-i-install ng production casing ang team. Mas maliit ang diametro ng production casing, mga 14 to 24 centimetro, at parang karayom na tumutusok sa reservoir. Para makumpleto ang balon, nag-i-install ng mga tubo sa loob ng production casing upang dalhin ang langis at gas mula sa reservoir papunta sa ibabaw. 10:45, hinila ng drilling team ang phase 3 drill bit para simulan ang huling yugto ng pagbabarena. Habang umaabot na sa 900 at 14 na metro sa ilalim ng sahig ng karagatan, ang phase 3 drill bit pumutok ang huling 7 metro sa ilalim ng balon dahil sa mataas na presyon sa reservoir. Mabilis na nawalan ng bigat ang drilling mud, laban para mapigilan ang mataas na presyo ng langis at gas. Sumirit pataas ang langis, gas, at drilling mud sa drill casing. Sumabog palabas hanggang 27 metro at tumalsik sa mga manggagawa at kagamitan sa plataporma. Habang sumasabog ang drilling well, at 21 desperadong nagtatrabaho ang drilling team para takpan ang balon. Tinangkang ikabit ang check valve sa drill pipe pero hindi nila napigilan ang pressure na higit 69 na bar. Patuloy na umaagos ang putik mula sa tubo, tumatapon sa platform kaya madulas at delikado para sa team na magtrabaho. Ang putik na sumisirit mula sa tubo ay sinundan ng mabigat at gaseous na hydrocarbon mist na tumatakas mula sa tubo. Halos di na makita sa platform at napapaso ang mata ng mga lalaki. Ang nakabibinging sirit ng gas ay nilalamon ang mga sigaw ng tagubilin na ibinibigay ng mga tauhan sa isa't isa. Habang patuloy ang tagas ng langis at gas, lumalaki ang banta ng pagsabog.
Inutusan ang mga manggagawa sa Platform A na lumikas. Mga emergency personnel lang nakasali sa pagsasara ng balon ang nasa deck. Itinulak ng mga natitirang manggagawa ang isang 800 metrong haba ng drill pipe pababa sa balon. Pagkatapos, pinisil nila ang tubo gamit ang blind ram, parang crimping tool na nagsasara dito. Matapos ang 13 minuto, napigilan ng blind ram ang tagas at natigil ang pagsabog. Sa plataporma, nakahinga ang emergency team at sinuri ang pinsala. Napansin ito ng mga manggagawa sa rig at mga bangkang malapit. May mga bula sa dagat 200 metro sa silangan at 100 metro sa kanluran ng plataporma, saka lumitaw ang mga bula ng gas sa paligid nito. Ang pagsasara ng balon sa ibabaw ng tubo ay nagtutulak sa gas at langis pababa na may maikling conductor casing at walang nakakabit na surface casing. Ang mataas na presyo ng langis at gas ay dumadaan sa gilid ng balon. Sa ilalim ng seabed, nabubuo ang mga bitak sa natural na fault line dahil sa presyon na bumubutas sa seabed sa 5 magkakahiwalay na lugar. Kumalat ang langis sa 25 square mile sa silangan ng plataporma noong 1,315. 2.5 oras matapos ang insidente, naabisuhan ang United States Coast Guard tungkol sa tumatagas na langis sa Union Oil platform. Nag-alok ng tulong ang Coast Guard sa Union Oil. Sinagot ng Union Oil official ang tawag, kinumpirma ang blowout, ngunit sinabing kontrolado at walang tagas ng langis, kaya tinanggihan ang tulong. 8:00 ng umaga kinabukasan, nagpadala ang Coast Guard ng helicopter sa plataporma upang beripikahin ang ulat. Nakita ng crew ang malaking patse ng langis na sumasakop sa 75 square miles ng dagat at umaabot ng ilang milya mula sa plataporma. Iniulat ng lokal na balita ang oil spill at napilitan ang Union Oil na kumpirmahin ito dahil sa dami ng tawag. Ayon kay John Fraser, 5,000 galon lang ang tumagas, ngunit ang totoong tantiya ay 5,000 bariles o 200 at 10,000 galon bawat araw ang tumagas sa karagatan. Sa Platform A, tuloy ang trabaho para takpan ang balon at ang mga bitak sa ilalim ng dagat. Nagbomba ang mga manggagawa ng drilling mud sa balon para takpan at selyuhan ang mga butas. Pagkatapos, magbuhos ng semento sa butas at sa mga isda. Dumating mula Los Angeles ang drilling barge para tumulong mag-drill ng relief hole malapit sa balon at magbomba ng mas maraming drilling mud sa ilalim ng dagat. Tuloy-tuloy ang pagkalat ng krudong langis sa daan-daang milyang parisukat ng dagat dahil sa hangin at alon. Noong Enero, 31 ilang araw matapos ang pagsabog, 30 milyang parisukat ng dagat ang natakpan ng langis at may karagdagang 200 milyang parisukat ng manipis na langis sa paligid ng Santa Barbara sa Pasipiko. Sa kabutihang palad, nanatili sa laot ang langis. Noong Pebrero 1, nagbago ang hangin at nagtulak ng kaunting langis sa baybayin. Ang Rincon Surfing Area, kilalang surfing spot sa hangganan ng Ventura at Santa Barbara County, ang unang dalampasigan na naapektuhan noong Pebrero 4. Isang bagyong taglamig na may malalakas na hangin at alon mula timog silangan ang nagtulak sa langis papunta sa Santa Barbara Harbor at mga dalampasigan ng katimugang Santa Barbara County at hilagang kanlurang Ventura County. Naglagay ng mga oil containment boom sa mga daungan at dalampasigan upang maprotektahan laban sa papalapit na langis. Pagsapit ng hapon, umaabot sa 20 sentimetro ng langis ang naipon sa boom. Kinagabihan, sa kasagsagan ng bagyo, binali ng malakas na hangin at rumaragasang alon ang mga oil boom. Noong umaga ng Pebrero 5, nagising ang mga residente sa tabing dagat sa mabahong amoy ng langis at mga itim na dalampasigang puno ng patay at naghihingalong mga ibon. Pinakakinatatakutan nila sa offshore oil production ay masira ang magandang tanawin. Natigil ang tunog ng alon sa dalampasigan dahil sa makapal na langis na sumipsip sa buhangin. Hindi rin nakaligtas ang daungan ng Santa Barbara. Mahigit 800 bangka ang nadumihan ng krudo. Apektado ng tagas ng langis ang hilagang isla ng Santa Barbara Channel, pati Santa Barbara, Carpinteria at Ventura. Nangangatog sa takot ang mga lokal habang naglalakad sa dalampasigang may langis. Natatagpuan ang mga patay at naghihingalong ibon. Habang lumalapit ang alon, mas maraming langis at bangkay ng dolphin, selyo at iba pang ibon ang dinadala.
Barado ng langis ang paghinga ng mga dolphin kaya nagdurugo ang baga nila. Nalalason ang mga selyo, otter at ibon dahil sa paglunok ng langis. Pinapatay ng tagas ang isda, alimango, lobster, kabibe at sinisira ang kelp forest. Natatalupan ng langis ang mga balahibo ng mga ibon, kaya hindi na sila makalipad at naaapektuhan din ang kanilang kakayahan laban sa tubig at panlaban sa lamig na nagdudulot ng hypothermia. Habang nililinis ng mga ibon ang kanilang sarili upang alisin ang nakalalasong langis at alkitran, nalulunok nila ito. Ang mga residente, surfer, mangingisda, komunidad at bisita ay tumutulong sagipin ang hayop at linisin ang langis sa tubig. Nagboboluntaryo ang mga kalapit na komunidad para linisin ang natapong langis sa dalampasigan at daungan gamit ang dayaming sumisipsip ng polusyon. Ang mga manggagawa sa langis at tagalinis sa bangkang pangdalawa ay nag-aalis ng natapong langis gamit ang dayami at tinidor habang may bariles ng basura sa gitna nila. Sa dalampasigan, tinutulak ng bulldozer ang maruming buhangin at dayaming may langis sa mga bunton para hakutin. Mga 3,000 toneladang dayami ang nagagamit sa paglilinis. Isang halo ng talc at mga kemikal ang ginagamit upang tunawin ang langis na parang alkitran sa mga bato, seawall at breakwater ng daungan. Isang makapal na latak ng langis at talc ang naiiwan. Pagkatapos sumingaw ang kemikal, binobomba ng tubig ang latak para madurog at maging kayumangging alikabok. Ang mga batong may langis ay nililinis, minsan gamit ang steam, na nagluluto sa mga tahong at lamang dagat doon. Ang offshore oil contractor at Coast Guard ay nag-i-spray ng chemical dispersant sa langis mula sa mga barko. Gumagamit din ng eroplano para magbuhos ng dispersant at detergent sa dagat. Ginagamit ang mababang toxicity na dispersant gaya ng polycomplex A at Corexit hanggang 2 milya mula baybayin. Kumakapit ito sa langis, hinahati sa maliliit na patak at lumulubog sa dagat. Malamang hindi na makarating sa dalampasigan ang na-dispersed na langis. Ngunit lulubog ito sa tubig at hindi makikita kaya hindi na rin pinapansin. Ang skimming boat na may V-shaped collector ay kumokolekta ng langis sa ibabaw ng tubig at nilalagay sa mga barge. Kinuha ng mga pambansang pahayagan, magasin at telebisyon ang mga larawan ng Santa Barbara spill na may patay at naghihingalong ibon na nagdulot ng pambansang pag-aalala sa kalikasan. Noong Pebrero 6 na apektuhan ng oil slick ang 100 milya ng baybayin ng Southern California, kaya inutusan ni Pangulong Nixon ang pagtigil ng oil drilling at produksyon sa mga tubig ng gobyerno. Sa Santa Barbara Channel, tanging ang relief well na hinuhukay upang maabot ang blowout borehole ang pinayagang magpatuloy. Noong Pebrero 7, sinubukan ng mga manggagawa huling isara ang balon. Nagbomba sila ng 2,000 at 100 kubikong metro ng mabigat na drilling mud sa balon at napabagal ang tagas sa 200. Nang maubos ang putik, huminto ang tagas. Nagbuhos sila ng mahigit 1,000 sako ng semento sa balon A-21, tuluyang sinilyuhan ito, kahit na ang A-21 ay tuluyang nasilyuhan. Patuloy na tumatagas ang krudong langis mula sa mga bitak sa ilalim ng dagat sa kabila ng pagtatangkang semento ng Union Oil sa mga bitak. Noong Pebrero 24, nagkaroon ng blowout ang isa pang balon sa plataporma at nagdulot ito ng bagong tagas noong Marso 3. Bumagal ang pagtagas mula sa mga kalapit na bitak sa 30 bariles araw at patuloy na bumaba sa 50 bariles araw. Sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 buwan, nahirapan ang Union Oil na silyuhan ang mga bitak. Umabot ang epekto ng pagtagas mula Pismo Beach sa hilaga ng Santa Barbara hanggang Silver Strand Beach sa San Diego. Malaking bahagi ng baybayin ng California, mga cove at Channel Islands ang naapektuhan ng tagas. Ang 1,969 Santa Barbara oil spill ay ang ikatlong pinakamalaking oil spill sa kasaysayan ng United States, kasunod ng 2,000 at 10 Deepwater Horizon at 1,989 Exxon Valdez spills. Sa Alaska, tinatayang 300 at 36 hanggang 42 milyong galon ng langis ang natapon at mga 30 hanggang 35 milya ng baybayin ng California ang natapalan ng alkitran. Gumamit ng mahigit 1,000 manggagawa, 54 na bangka at 125 makinarya sa paglilinis. Tinatayang 5,000 at 200 truck ng debris ang dinala sa mga pangunahing tambakan sa paligid ng Santa Barbara. Umabot sa $45 milyong ng United States ang gastos sa paglilinis, katumbas ng 38 milyon ngayon.
Naapektuhan ng oil spill ang mga mamal, ibon, isda at lamang dagat sa lugar. Iniulat ng California Department of Fish and Game na mahigit 3,500 ibon ang namatay. Marami pa siguro. Mahirap sukatin ang pinsalang dulot ng oil spill sa kalikasan at ekonomiya. Matagal na apektuhan ang turismo sa Santa Barbara. Isang class action lawsuit ang nagbigay ng halos 5 milyong dolyar sa mga may-ari ng bahay, apartment, hotel at motel sa tabing dagat. Nawala pansamantala ang akses ng komersyal na mangingisda sa ilang pangingisdaan. Nag-areglo rin ang Union Oil sa kaso ng California, Santa Barbara at mga lungsod ng Santa Barbara at Carpinteria. 9.5 milyong dolyar para sa nawalang ari-arian. Pagkatapos ng pagsabog, iniutos ni Kalihim Walter Hickel sa mga kumpanya ng langis na itigil ang pagbabarena sa continental shelf habang nire-review ang federal na regulasyon. May 34,000 ektaryang buffer zone na idinagdag sa 21,000 ektaryang federal na ekolohikal na reserba sa pagitan ng Summerland at Coal Oil Point. Kung hindi nabigyan ng pahintulot ang Union Oil na iwasan ang umiiral na mga regulasyon, maaaring naiwasan sana ang oil spill na ito. Noong 1971 taon matapos ang insidente, nagpatuloy ang pagbabarena sa panlabas na continental shelf.